Kaya ngayon, pag-usapan muna natin itong si Torre. Ito po kasing si Torre, alam mo na, may pangarap. Na? Ewan ko, kung pag ito naging presidente, gaganti kaya ito sa mga naglaglag sa kanya? Pero magandang magandang laban yun ha. Ako gusto ko ilaban na yun ha. Maganda, kumandidato si Torre at kumandidato si John Vic Remulla, di ba? Kasi sigurado naman ako mananalo si VP Sara Duterte. Pero maganda, magsama sila, maglaban silang dalawa. Kasi silang dalawa yung nagsipaan eh. Silang dalawa yung nagtarayan. Ay, bakit ganon? Silang dalawa yung nagtarayan, mas maganda maglaban sila para kung sino yung mas mataas ang buto sa kanila, yun ang panalo. Diba? Sa kanila. Pero ibang level kasi yung kay VP Sara Duterte. Yung kay VP Sara Duterte, pang presidente, sila pang amuyong. Kung sino mas sip-sip, doon natin malalaman pag naglaban sila, di ba? Malalaman natin kung sino sa kanila mas sip-sip. O, panoorin natin na to. Sabi ng mga kabila ay, sa amin na kayo, no? Sigurado na kami. Kung hindi kami manalo sa eleksyon, baka mag-succeed kami. Ganun na yung spin eh. Di ba? Pero ang tanungan ngayon ng mga ordinaryong tao, wala ba ibang alternative? Yes. Either non-Marcos, non-Duterte. Pwede bang, wala bang none of the above ang gusto nila? Yung mga packaging ng media, na para bang sinasabi nila, huwag dapat natin piliin si VP Sara Duterte. Hanap tayo ng alternative. Alternative because you just don't like Vice President Sara Duterte. Not because gusto mo yung taong magsisilbi sa bayan. What kind of thinking is that? That is a terrible thinking. Di ba? Dapat, kung sino ba ang pinaka magsisilbi para sa bayan? Yun eh. Hindi yung, hanap tayo ng alternative kasi ayaw natin si VP Sara Duterte. So, bahala na lang. Kahit sino na lang, basta wag lang si Duterte. Pangit ng prinsipyo yun. Prinsipyo yun ng mga bitter. Prinsipyo yun ng mga ayaw lang kay VP Sara Duterte kasi walang pakinabang sa kanyang gobyerno. Alam nilang hindi sila makakasipsip, alam nilang kinalaban nila si VP, kaya yari sila pag naging presidente. Wala silang pakinabang. Hindi dapat ganun ang thinking eh. Hindi dapat ang thinking, dapat yung presidente makinabang tayo. Hindi. Dapat yung presidente pagsilbihan ng bayan. Sino ang pinakamakakapagsilbi sa bayan? Sino pinakamakakaayos sa katarantaduhang ginawa ni BBM sa bayan? Yun dapat ang tanong. Sino ang aayos nito? Diba? Sino? Kasi alam mo, wala na eh. Ako talaga, sabi ko sa inyo, lalo na pag kayo bumabiyahe o di kaya OFW, alam niyo yan. Nakakadiri na ang Pilipinas. Nakakadiri na ang politika sa Pilipinas. Sobra na ho eh. Halimbawa ko na nga lang panoorin nyo yung sa Banat by 360 ko ha, na tungkol doon sa Boss Ironman. Bakit to? It is not just about motorcycle. Yung Boss Ironman na issue na yan, na maraming, kasi yun yung endurance racing or something like that eh. Yung endurance na kailangan 24 oras kang tatakbo, maabot mo yung lugar, something ganun. Iyan ay hindi lamang po nagsisimbolo ng mga rider o di kaya ng big bike. Yan po ay nagsisimbolo ng pagiging inutil ng gobyerno natin. Kasi itong gobyerno na to, napaka-inutil to the point, pag may hirap, kaya nilang suspindihin, kaya nilang tanggalan ng lisensya. Pero pag mga ganitong mayayaman po kasi mga membro at organizer nito eh. Yung Boss Ironman, mayayaman po yan. Kaya nga ibig sabihin ng boss is BMW owners, ano ba ito? Something like that. For safety and society, yun. Yeah? So ibig sabihin BMW owners yan. Wala namang mahirap na makakabili ng BMW. Sa totoo lang po. Hindi naman usay siya nagyayabang. Pero napakahirap naman pong bumili ng BMW. Bibili ka ng BMW na 1.3 million, motor lang. 1.3 million, may SUV ka na. Makakabili ka ng SUV nun. Ba't ka bibili ng motor? Ibig sabihin, may pera ka talaga. So, anong punto ko dito? Etong mga to, mayayaman. Hindi ko alam kung bakit hindi masita-sita ng LTO, inaalalayan pa ng HPG. Ano to? Dahil ba pera-pera to? Dahil pag pumasok ka doon, pag nagrehistro ka, may bayad doon. So, malaking kita ng organizer.
Nakakatanggap ba kayo, HPG? Nakakatanggap ba kayo, LTO? Kaya hindi nyo masita kahit ilang beses. Taon-taon na po yan, ha? Taon-taon may namamatay. Pero hindi nakakasuhan ng organizer. Anong klaseng bayan meron tayo? Ang hirap sumunod sa batas kung pili lang ang pinanagot sa mga sumusuway nito. Ano ibig sabihin ko? Ikaw, ordinaryong rider ka, di ba? Sisitahin ka o kaya pinasusunod ka sa batas. Pero nakikita mo yung mga big bike rider, yung mga organizer nakakalusot, 'di ba? Sa batas. So para sa iyo, ang hirap sumunod. Pero again, sinasabi ko sumunod tayo whether hindi sumusunod ang iba. Ang punto lang natin dito, ganyan sa Pilipinas. Malala na ang Pilipinas. As in, kung sa cancer ito ay stage 4 na o stage 5 o kung meron mang ganun, stage 10 na. Malala na ang Pilipinas. Kailangan na talagang ayusin ito. From the very core. Sabi ko nga sa inyo, SK pa lang, korupsyon na matindi. SK pa lang, ha. Lalo na sa mga barangay captain. Alam niya, tangin ng mga politiko, alam niyo yan. Kasi binibigyan niyo yan eh. Huwag tayo maglokohan. Sila nagtutulong sa inyo at binibitbit niyo yan. Alam ko yan. 'Di ba? Kaya nga hindi kami manalo sa yung itong si Mocha sa election eh. Bakit? Kasi wala siyang pera. Hindi niya mabigyan yung mga barangay captain. Yung mga barangay diyan, hindi niya kayang bigyan. Umaasa na lang talaga siya sa mga taong naniniwala sa kanya. Kasi yun na nga eh. Doon pa lang kurap na. Doon pa lang may bigayan na. So, what do you expect pag nandun pa sa taas? Ganun na kalala ang Pilipinas. Tapos, sasabihin na lang natin, wala bang iba dyang option? Bakit? Ayaw lang natin si VP Sara Duterte. Hindi dahil hanap tayo ng matino at magaling na presidente. Sana ganun matatanggap ko po para sabihin ninyong, sa tingin ko, hindi matino at hindi magaling si VP Sara Duterte. Kaya hanap tayo ng ibang kayang ayusin ng Pilipinas. 'Di ba? Kung ganun ang thinking, okay lang. I will respect your opinion even if ibang opinion mo sa opinion ko. Pero yung para lang, wala bang alternative dyan kasi ayaw ko kay Duterte. Anong klaseng packaging yan? Kaya hindi alam nyo, sorry sa media nagsasalita na itong babae Kaya wala kayong naaakit kasi ganyan ang klase ng utak ninyo. Utak na mga bitter. Utak na mga hindi nakapag-move on. Bakit? Kasi pinagbabayad yung mga media ng katax. Sinisita ni Pangulong Duterte ang media. Yan ang totoo. Bitter kayong media kay Pangulong Duterte kaya ayaw nyo yung anak niya. It's not because hindi siya magaling, hindi siya maayos. Hindi yun eh. Hindi yun ang reasoning nyo eh. Ang reasoning nyo kasi tinamaan kayo nung panahon ni Pangulong Duterte, kayong mga media. Huwag mong kalimutan, Ami, most of the time, yung frontliner ay kabayong kapos. Ibig Yes. sabihin, pagdating ng dulo, History natin, ganyan. ganyan, di ba? We have a lot. Panahon ni FBR. Hindi naman frontliner sa FBR Hindi. Panahon ni... Yung panahon lang ni Erap, talaga frontliner siya from the start to finish. No? From the start. So, nagbabago yan eh. Halimbawa, ng panahon ni... Tangin ng analogy Pwede daw magbago, pwede daw yung nasa baba na umangat pa. Kasi yung mga nakaraan daw eleksyon. Sorry barahin muna kita Political analyst. Political corny analyst. Napaka-corny kasi na tong taon to eh. Maliit lang yung agwat nung nasa panghuli o nasa baba. Hindi ganun kalaki. Iko-compare mo, sobrang layo. Para bagang, anong klaseng mangga yan? Di ba? Maaring Indian mango, o Carabao mango, o apple mango. Yun yung comparison noon. Ngayon, sinasabi mo, basta yung mango, yung apple, maaring maging mango. Kasi gano'n naman yung nakaraan magkakaiba Ibig sabihin, dati, kung yung mga nasa 3rd and 4th nagiging presidente, ngayon posible rin yung mga nasa 3rd and 4th. Oo.
Kung malapit, ang layo eh. Ang layo nila. Tayo ng analysis yan. Hindi nga dikit eh. Negative eh. Gago! Diba? At again, iba na naman din yun. Iba yung ini-endorse kasi last time. Eto halimbawa, tinan niyo yung sample niya. Ni GMA. Oh. Ang frontliner si FPJ tsaka si Rocco. Yes, yes. Si Rocco But mataas. remember at that time, si GMA, yung presidente na at that time. Sa kanya yung makinarya. Di ba? Ano ba? Until nagkasakit siya. Di ba? Nung panahon ni Pinoy. Kasi mababa daw si GMA nun. Tapos sila FPJ nasa taas. Sino bang presidente at that time? Remember, extended na lang si GMA nun. Ibig sabihin, di ba naging presidente na siya? Dahil doon sa EDSA 2. So, at that time, makinarya nasa kanya. Kaya nga, di ba, hello, Garce? Hello, Garce. Bakit niya tinawagan? Kasi presidente siya noon. Utang inang analysis yan eh. Ba't ka naging political analysis? Tama talaga si Guanzon Zayo eh. Tambay ka lang na naging political analyst eh. Si Villar. Villar, Ang mataas, Manny di ba? Villar. Oo. Nagbabago yan eh. Nung panahon ni Digong, si Binay. Binay. Oo. Followed by Grace po. Yes. Tapos yung dalawa. But remember, si Binay, wala naman sa administrasyon nun. Hindi ko sinasabi na sa administrasyon si Pangulong Duterte. Di ba nga kaya nga tinatawag na parang yun ang pinaka-phenomenal na pagkapanalo. Ibig sabihin ng phenomenal, hindi pangkaraniwan. Ito example niya pa nga si Erap dito eh. Anak ng weteng talaga, oo. Mababa. Mababa sila. Tapos, pwede rin magkaroon ng Black Swan, Dark Horse. Yan ang tinatanong yan. Nawala sa landscape. Tapos biglang susulpot. Adigong, di ba? Pinoy, di ba? Susulpot eh. So, Si Pinoy kaya nanalo, namatay ang nanay. Oh my golly. What kind of person is this? Alam mo naman yan sa Pilipinas. 'Di ba? May tawag nga diyan eh. Yung nakalimutan ko na, pero may tawag diyan. 'Di ba? O alam nyo, isulat nyo na lang dyan. Maraming magaling dito eh. Isulat nyo dyan, no? 'Di ba? Maraming ganyan sa Pilipinas, kaya naman nanalo yung si Pinoy. Yung naman, no? Lukuha naman tayo, oh. yan ay isang distinct possibility. Kaya wag naman sila ganun ka sigurado. Malayo kasi. Negative talaga kayo. Siniraan nyo na ng todo si VP Sara Duterte, tumaas pa siya. Kayo, padaus-dos. Lahat ng kandidato nyo, padaus-dos. Meron ka bang nababalitaan? Because I know you are in touch with a lot of groups, ano? May nababalitaan ka bang, wala kami naririnig kasi mga pangalan eh. Although siguro baka natatakot yung iba, no? Baka mabinay effect, ano? Oo, siyempre, ayaw mo i-underestimate ang mga tulpo. Oo. Di ba? Malakas din yan. Binay effect, wow. Yung Binay effect, remember, hindi nasa administrasyon si Binay, kaya binanatan ng administrasyon.